technician, mga ka-Aircon Tech. So, eto may isi-share lang ulit akong isang video sa inyo. Yung problema ng actually Hitachi. So, nakita nyo na ito sa akin ng mga nakaraang video. Ganito rin. Pero ang problema nito is itong unit yata is from Pampanga pa na pinadala dito ng GRS. Yan. So, ang error na lumabas sa kanya yun, oh. Kung makikita nyo yung error 60. Yan, and bilangin nyo kung ilang blink yung lumalabas. Hintayin natin stop. Okay. Yan yung error 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so 10 blink, error 60. Yun. So, meron naman tayo, makikita nyo kasi yung error code nya nakadikit na dito sa ating ayan, sa cover nya. Ewan ko lang kung napopokus natin ang error 10 blink. Saan na ba yun? Eto, tama ba ako? 10. Ayan. So, lagyan natin ang ilaw para medyo lumiwanag. Kaya lang, nagre-reflect yata ang ilaw. Ayan. So, basahin ko na nga lang. Abnormal power voltage. Yun. So, ito, kung susundan nyo, yung 10 blink natin. Abnormal power voltage. Then, abnormal power supply voltage. Voltage is detected. Yan. So, ang tinutukoy niya dito, power supply, yung error code na nakikita. Yan. Hindi ma-focus. Okay na yan. Okay. Ayan. So, yun yung 10 blink na lumalabas sa atin. Ayan. Okay. So, bago ko umpisahan pala, mag-shoutout muna ako kay Sir Ino De Leon. Ino J De Leon. Si Sir Edwin Beleroso, Jojo, Patrick Santos, Patrick Luciano, Rolly Mamaklay, and The Alan TV. Ayun, so shout out po sa inyo, and sa hindi nabanggit, sa susunod po, titingnan natin ulit. And yan, sa lahat po ng mga technicians, shout out po sa atin lahat. Ayan, sa atin lahat. Ayan, okay, so yung nakita natin na blink na error 60. So, yung tinukoy kasi dito, kung titingnan natin sa error code, ang makikita natin is power supply. So, ang problema lang kasi nito, kaya i-share ko kasi, so based doon, power supply ang tinutukoy niya, o maaaring nagdadrop ang supply, kaya lang kasi, sa indoor ang problema. Ayan, so wala tayong power supply sa indoor. Ang power supply natin galing sa outdoor. So, maaaring sa ganitong error, kung bago kayo na nahawakan yung ganitong problema, maaaring ang focus nyo is magpalit ng outdoor or ayun, maaaring sa outdoor o magpalit ka ng indoor. Pero ang problema natin kasi katulad nyan, hindi ko kinabit si fan motor. So, lumalabas sa error 60. So, kahit ikabit ko ito, yan, subukan natin ikinabit ha. Ayan, kanina hindi nakakabit yun. Error 60 ang lumabas, 10 blink din. Ngayon, kinabit ko si fan motor. Yan. So, isaksa ko ha. Ito. Sinet up ko na kasi ito kanina. Yan. Okay. On. So, naka 26. Nag-on. Yan. Lumabas pa rin ang error 60. Yun. Then, may 10 blink pa rin tayo. Okay. So, yung ginaganon niya na sa power supply, ito, i-check natin. Okay. DC voltage. Layo ko ng konti yung ilaw. Ayan. Okay. So, ang voltage natin galing sa outdoor. Ito yan. So, nasa 33 ang na-detect natin. So, 35 volts yan. Yan.
So normal pa yan. 33.7. Ayan. So yung nakita natin nung nakaraan, hindi ko kasi naipakita ang error pala nito nung nakaraang video natin. So error 60 yon. Ayan. Ganito. Tanggalin ko muna. So hindi ko na ipakita yung error natin na lumabas. So na-check natin, nakapokus tayo sa pan motor. So kaya ko isinare kasi ito, baka mamaya magpalit kayo ng outdoor o magpalit kayo ng indoor or magpalit kayo ng pan motor. So yung cause ng problema, pwedeng nanggaling sa pan motor, pwedeng nanggaling sa indoor, pwede talaga nanggaling sa outdoor. Pero katulad nito, yung power supply na tinutukoy niya, which is normal naman na pumapasok sa ating indoor. Ayun, so may supply tayo papunta ng indoor. Pero bakit lumalabas pa rin si error 60? Okay, so balikan ko lang pala ulit and ikaklaro ko yung nakaraan kasi sabi ko yata din is 15 volts. 5 volts lang yung supply, 35 and 5 volts. Okay, so yan. Balikan natin yung ating pan motor. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ito yung 0. Ito yung 35 volts. 35 yung input. Ito is 5 volts lang yung pangatlong pin. Then dito ang nadidetect ko is 2.4 pero papunta yan ng system. Yan, yung feedback or yung control natin. Diretso sa system yan. Okay, so kung aaralin nyo, titingnan nyo yung board na yan. Ayan, so inulit ko lang yung nakaraang video natin ha. So from, okay, sabihin natin galing sa outdoor to. Outdoor. Ano ito sulat to? Okay. So 35 volts yung pumasok and ito kasi connected dyan direct do sa 35 volts natin. Yun, so yung pinakita natin. And gumamit siya ng isang fuse papunta sa pan. Yan. And yung ating 5 volts. 5 volts gumamit na regulator. So nabanggit ko yata doon is 15. 5 volts lang to ha. Yung ginagamit niya. 35, 5 volts saka isang 2.4. Yung makukuha nyo dito 2.4 volts. Yan. So balikan natin. Para i-reference ko. Ewan kung mapopokus nyo. Para masundan. Kita? Ayan, so yung gagawin lang natin like yung error 60, kailangan alam natin i-check yung voltage. So meron tayong pumasok na 35 or 33 volts, 33 lang yung na-determine na sukat natin. Pero normal voltage pa yon. Pero lumalabas si error 60. Okay, so sundan nyo yung supply ng pan. Ito, yung 35 natin, yung 5 volts, and yung dalawa it's feedback na yun galing ng system eh. Eto, kung makikita nyo yung wire natin, yung black is negative, yung red is positive, yung white ito yung 5 volts, o sa ibang pan motor yan yung 15 volts. Okay, so mag-ground tayo. Dapat mayroon tayong 35. So wala yan, 0.5 lang ang nakukuha natin. Yung isa, yun, yung 5 volts sinasabi ko. And doon sa feedback galing sa system, ayan, so hindi natin makuhanan dahil feedback ito. Ayan. Ayun, so pumapalo rin ng 5 volts. So ang wala natin yung 35. So hindi maandar si pan, patay yung 35 natin, papasok dun sa pan. Okay, so lalabas si error 60. Pero kung babasahin nyo kasi dun sa error code, kung dito kayo magbe-base, so maaaring malito kayo. Kaya minsan yung mga nagtatanong pala sa amin, hindi ko talaga nasasagot yung iba kasi ang tinitingnan nila error code.
Ngayon, kasi hindi natin basta maibibase to. So, reference lang natin yung error code na nakikita nyo dito. Iba kasi kapag ka-actual na troubleshooting na, katulad nito. So, yung error 60, nasa voltage yung tinutukoy dito na nakalagay. Pero depende naman sa blink. Kung wala kayong experience, so ang tututukan nyo talaga is replacement ng board or power supply nito, replacement ng outdoor, replacement ng fan. Katulad dun sa mga nakaraang nagawa namin, nagpalit na sila ng fan motor, which is nandito pala ang problema. Pag nagpalit na ng outdoor, so maliit na mga problema, nandito pala ang problema din sa indoor niya. Ayan. So dapat alam nyo na sundan yung mga voltage reference niya. Yun yung isang importante. So ito, i-direct to the point na natin yung problema. Katulad ito nung inilabas ko nung nakaraan. Sira yung fan, sira ang board dahil nung nilinis. So, ang simptomas nito, ganun din. Ayun. Kung maaalala nyo yung ginamperan ko na wire, ginamperan ko ng fuse, ito rin siya. Yun. Madilim. Lagyan natin ng konting ilaw. Ayan. Okay. So, kung i-check natin, so, sa buzzer na tayo. Yan, buzzer. Ito yung sinundan natin na fuse, oh. Yung inilagay ko doon sa dinrawing ko na fan motor. Ayan, oh, open. Yun. Pero magtataka kayo is papasok doon sa fan. Pero yung tinutukoy niya is power supply, which is out na ng fan yon. Yun. Kaya magkakaroon kayo ng kalituhan. Ayan, yan din. Iisa rin ang problema. Inulit ko lang yung ating nakaraang video. So, jumperan ko lang muna. So, ginajumperan ko lang siya ng isa. Actually, 5 ampere to eh. Ito. Yun. Okay. So ayun, kinabitan ko lang siya ng fuse. So ginamper ko na lang siya. Ito yan. Yun. Okay. So isaksak natin kung lalabas pa. Ayan, umandar na yung pan niya, no? Okay. So, wala na tayong error. Nag-on na siya. Ayan. So, try natin kung aandar. Yan, no? Umandar na rin yung pinakapan ng outdoor. Ayan. So, yun lang ang problema natin. So, hindi tayo lalayo. Hindi ka magpapalit ng outdoor. Hindi ka magpapalit ng indoor. Hindi ka magpapalit ng pan. Nandun lang. So, susundan nyo lang yung voltage natin. Ulitin natin. Yung ginawa ko kanina. Ground. So, ayan. Yung 33 volts or 35 volts. So, pinakamalapit. Ayan. Okay. Ito yan, ha. Kung mapupokus natin, black and red na terminal. Yan. So, yan yung 35. And, ito yung 5 volts. Yun. Okay. 5 ba yung lumabas? 23. Ito. Ground. Yan. Yan, 5. Okay. Yung isa. Okay, yan yung feedback. Ito yung isa. So, 5 din yung nakukuha doon sa blue. Ayan. So, okay na yung unit natin. Wala na yung error natin. Ayan. Maantar na si pan.
Umaandar na rin yung ating outdoor. Ayun, ganun lang kasimple. So, kung pagbabasihan nyo kasi, yung error code, tanggalin ko na. Kung pagbabasihan nyo yung error code na makikita nyo dito, medyo magkakaroon kayo ng kalituhan. Kaya yun yung importante, dapat marunong kayo mag-check ng voltage. So hindi nyo pwedeng pagbasihan lang ito kasi kung dito kayo magbe-base, mauwi talaga kayo sa replacement. Katulad nun, yung tinutukoy is voltage. Pero ang problema natin is yung jumper wire na supply. Kung titingnan nyo kasi, malayo dun sa supply. Kasi yung pumasok, may pumasok na tayo dito ng 35 galing sa outdoor. Ito gumamit lang ng jumper na fuse na papunta doon sa ating pan. Yan, supply ng pan na 35. Dito niya kinuha yung galing ng outdoor. Gumamit lang ng isang jumper fuse. And dyan na rin yung supply ng ating indoor board. So kung shorted ito from 0 and 35, so maaaring mag dead set o blackout ang ating indoor board. Ngayon, kung open ito, ang nadidetect niya is yun yung 10 blink niya and error 60. Ayun. So, ayun, ganun lang kasimple natin gagawin. So, okay na yung unit, ganun lang kadali. So, pag na-encounter nyo yung ganung problema, wag muna kayong pupunta sa replacement ng board or replacement ng pan. Ayan. So, naipakita at naituro na naman natin yung mga cause o dahilan kung bakit nasisira yung pan o nasisira si board sa mga nagki-cleaning. Kasi karamihan ng lumalapit din laging disgrasya yung mga nag-cleaning. Ayun, nag-cleaning or ayan, ewan ko kung anong naging history nito. Pinadala lang kasi malayo ang pinanggalingan is Pampanga pa pala itong board na ito. Ayan, so okay na naman siya. So i-actual na lang nila dun sa unit. Ayun, okay na. And yung mga nagpapalo pala ng board ay medyo unti-unti nating matapos kasi kung babalikan nyo yung aming nakatambak ngayong unit, hanggang doon na sa dulo ulit. Ayan, dami ng window type. May pumasok pa kanina na printaner na to replace ng mga board and repair. Ayan, so pinila-pila, tinapos ko lang yung nandini sa unahan bago yung nandun ulit sa dulo. Okay, so okay na tayo dito. Medyo malinaw na. Ayan, yung ibang tanong pala na hindi ko pa nasasagot doon, dito na lang, medyo ilalabas na lang natin doon sa YouTube. So, nilabas ko lang ulit ito para, ayan, maging aware na lang siguro, unang-una sa pag-cleaning and sa pag-check ng board. So, simple lang naman ang ano nito, kasi dalawang wire lang eh. Pag nakuha nyo yung 35 yan, ibig sabihin papasok doon sa loob. Kung wala pa ng power, tingnan nyo kung bakit. So, may dalawang fuse. So dapat alam niyo na kasi itong mga ganito, yung mga maliliit na ganyan, which is alam niyo kung fuse ba o resistor o diode. Yan. So kung i-analyze niyo, titingnan niyo lang yung circuit. Madali niyo namang ma-analyze kung fuse ba siya or diode dahil out supply lang. So katulad niyan, naka-jumper and may mga sign naman siya. Ayun. So siguro unti-unti niyo lang pag-aralan kung ano yung naka-sign or value. Kung fuse, katulad nito ICP2 ang nakalagay pero fuse siya. Yan. Okay. So may mga ganyang sign kung ano yung fuse, kung ano yung resistor, kung ano yung diode para madali nating masundan. Okay. So mapapansin nyo paulit-ulit lang yung ginagawa ko pero magkakaiba ng symptoms, magkakaiba ng error na sinusundan natin. Yan. So guide lang nyo yung pinaka-error code pero tulad niyan medyo malayo dun sa tinutukoy niya which is papunta ng pan, supply ng pan. So kasama naman power supply pa rin pero pan out na siya pero lalabas yung error na yon. So pag nakatanggal ang pan, error 60 pa rin siya. Kung open yung supply papunta ng pan, error 60 pa rin siya. Pero yung nakalagay is power, baka mag-focus kayo power supply. Yun. So okay na. Ano lang naman kasimple ginawa. Matagal pa yung pinagdadakdak natin ulit dito. Okay?